Dear Kuya Allen, ang kwento kong ito ay totoong karanasan ng kaibigan kong si Rafael. Mapili si Rafael sa mga damit na sinusuot niya. Patangkad siya, 23 years old, at lean-muscled ang katawan. Gwapo, mahamo ang mga ngiti, medyo makapal ang kilay, at mapungay ang mga mata. Bagay naman kahit ano ang isuot ni Rafael. Ngunit gusto niya na maayos talaga ang sukat at dating ng damit niya. Ayaw niya ng medyo maluwag at ayaw rin niya ng sobrang sikip. Dapat tama ang forma niya palagi, lalo na sa trabaho. Nakakailang polo shirts na ang naisukat niya sa loob ng fitting room. Masikaso at matulungin naman ang salesman sa isang tindahan ng office and business casual wear na pinasok ni Rafael. Wala masyadong ibang customer dahil kalagitnaan na ng hapon ng Miraculous na yon. Kasama niya ang kanyang girlfriend, si Nelly, ang kapatid nito na si Jennifer, at ang syota ni Jennifer na si Rico. Kasalukuyang iniwan muna nila si Rafael dahil alam nilang matagal ito kung mamili ng damit. Nagpunta sila Nelly at Jennifer sa isang salon para magpaayos ng buhok. Si Rico naman ay humiwalay din at naghahanap ng pantalon. Usapan nilang magkita-kita sa isang coffee shop pagkatapos ng 1.5 oras. Nakalimang polo shirts na ang nasukat ni Rafael at may dinadala pa ang salesman sa loob ng fitting room na iilan pang shirts sa iba't ibang size at kulay. Suot, ibubutones, ayusin, palit ng t-shirt, suot ng iba, ayusin ulit, hubad ulit, balik sa dating sinukat. Naiinip na si Rafael dahil parang hindi siya makapagdesisyon. Lumapit na ang salesman sa harap ni Rafael para tulungan na itong magbutones at ayusin ang bagsak ng polo sa balikat at braso. "Salamat, Mark," nasabi ni Rafael sa salesman. Nabasa niya sa name tag ang pangalan nito. Magkasing tangkad lang sila. May pagkamoreno ang salesman, maiksi ang gupit, at makinis ang muka. Baka sa masikip na puting uniformeng polo nito, ang tikas ng kanyang katawan. Maporma din itong salesman, bagay sa trabaho niya. Mabilis ang daliri ng salesman sa pagkabit at pagtanggal ng butones. Magaan ang mga kamay na may halong konting diin kapag inaayos nito ang bagsak ng laylayan o inuunat ang gusot. "Sir, itakin kaya natin yung damit sa pantalon nyo para mas maayos ang pagsusuri nyo?" Ang mungkahi ni Mark. Sa umpisa, sinisiksik lang ni Rafael ang damit sa baywang ng pantalon niya. Maya't maya, tinulungan na siya ni Mark na isukbit ito ng maayos, lalo na sa bandang likod. Ramdam ni Rafael na dinidiin ng mga daliri ni Mark ang laylayan ng polo paikot sa baywang niya. May kasabay na haplos sa tiyan, likod, at ibabaw ng likuran niya. Hindi niya lamang pinansin ito dahil nakakatulong nga naman sa maayos na pagfit ng damit. Nagsuggest din si Mark kay Rafael na magsukat na rin ng napabagay na pantalon. Dagdag na tugon ni Mark na maging mas madali daw ang pagsusuri at pagpili ng mga damit na bibilhin niya. Kung makita ni Rafael ang pagtugma ng polo at pantalon.
Maya't maya ay bumalik si Mark sa fitting room na may dalang 2 pantalon para ipasukat kay Rafael. Agad tinanggal ni Rafael ang suot niyang slacks at isinuot ang unang pantalon na dala ni Mark. Nakatayo na si Mark sa likod ni Rafael. Inabot niya sa harapan ni Rafael at siya na ang nagbotones ng polo. Si Mark na rin ang nagpasok ng laylayan ng polo sa bewang ng pantalon bago niya ito itinaas ang zipper at ikinabit ang sinturon. Ramdam ni Rafael ang katawan ni Mark na nakadikit sa likod niya. Madiin ang haplos ng daliri ni Mark sa kanyang tiyan at baywang habang inaayos ito. Nakatingin sila sa salamin. Nagkatinginan ng bahagya. Tapos, binuksan ni Mark ang sinturon at zipper ng pantalon at tinanggal ang mga botones ng polo. Manipis na puting sando lang ang suot ni Mark at ramdam niya ang daliri ni Mark na dumadaloy sa balikat at gilid niya habang tinatanggal ang polo. Pinasuot ni Mark kay Rafael ang pangalawang pantalon. Tinataas pa lang ni Rafael ang pantalon na sinusuot niya nang pumuwesto ang salesman sa likod niya. Biglang si Mark na mismo ang bumutones sa sinusukat niyang polo. Tapos, sinubukan na isukbit ni Mark ang laylayan ng polo sa loob ng puting panloob ni Rafael. Parang malinis na tingnan ng pagkakatakin ang mabilis na paliwanag ni Mark. At nagpaubaya na lang si Rafael. Ramdam niya ang mga daliri ni Mark na iniikot ang buong baywang niya. Ramdam nito ang mainit na palad na tila hinahaplos ng balakang. Napanginig si Rafael at nag-alangan na baka napansin nito ni Mark. Mas marahan na ngayon ang pagtaas ni Mark ng zipper nito. Mas dahan-dahan niya ikinabit ang sinturon at isinira ito. Kapuna-puna ang unti-unting pag-umbok sa harapan ng pantalon. Nasagi ni Mark ito na parang hindi sinasadya. Umiiksi ang paghinga ni Rafael. Parang mainit na sa loob ng fitting room. Sa salamin, nagkatitigan silang dalawa. Kitang-kita at ramdam na ramdam ni Rafael ang dahan-dahan na paglatay ng mga daliri ni Mark. Sa dibdib niya, sa tiyan, sa harapan niya. At unti-unting hinahaplos ni Mark ang kanyang harapan habang binubuksan ng mga botones. Tumikit na si Mark sa likuran ni Rafael at naramdaman nito ang umbok ni Mark. Nagkatinginan ulit silang dalawa sa salamin. Isang makahulog ang titig. "Huwag!" ang bulong ni Rafael. Tinuloy-tuloy lang ni Mark ang kanyang marahan ngunit madiin na paghaplos. Na kunwari ay parang inaayos niya lang yung isinukat ni Rafael na damit. Walang imik si Mark. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Rafael. "Huwag, baka may pumasok," ang sabi nito. "Nilako ang pintuan." Ang pabulong din na sagot ni Mark. At hinayaan ni Rafael na gawin ni Mark ang ninanais nito. Makalipas sa mga sandaling yon,
Butil-butil ang pawis ni Rafael. Lumipas ang ilang sandali bago nanumbalik ang lakas niya. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili. Inabot niya kay Mark ang 2 polo shirts at sinabi na yun na ang kukunin niya. "Salamat, Mark," ang sabi ni Rafael. Hindi niya matingnan si Mark. Mabilis siyang lumabas ng fitting room na parang wala lang nangyari. Pagkatapos ni Rafael magbayad, mabilis na tinungo ni Rafael ang coffee shop kung saan niya tatagpuin ang mga kasama niya. Buti wala pa yung mga kasama niya. Nag-order ng kape at huminga ng malalim. Unti-unti siyang kumalma. Sa takdang panahon, dumating na rin ang girlfriend niya at ang kapatid nito. Pero wala pa rin si Rico. Halos matapos na ang kape nila nang biglang dumating si Rico. May dala-dalang supot ng pinamili. Sa parehong tindahan din nanggaling si Rico, kung saan nanggaling si Rafael. Kung kaya't napaisip tuloy si Rafael. Yun lang po ang aking kwento. Maraming salamat.